Ephesians chapter 1 verses 4 to 5. Heaven as it chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Magandang araw at tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang election. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God will never unchoose whom He has chosen. Ang ating Panginoon Diyos po ay hindi mabago-bago sa kanyang desisyon at layunin. Nung binili niya po yung kanyang mga hinirang bago pa man yung likhain yung buong mundo. Ito po isang tiyak na di nagbabagong pasya o di nagbabagong desisyon. Yung pagpili po ng ating Panginoon Diyos ay hindi nakabatay sa kagustuhan ng tao, kundi po sa kanyang walang hanggang kalaman at plano. Yung katotohanan yun po ay yung nagbibigay ng katiyakan sa ating mga sumasampalataya sa Kanya na tayo ay hindi basta-basta itatakwil o itatapon ng ating Panginoon Diyos, sapagkat yung kanyang pagpili ay hindi nakasalalay sa ating kahinaan o pagkukulang, kundi sa kanyang matibay na layunin. Kagaya nga pa ng pag-connect ni Pastor Russell Ocampo dito sa election ay sa background sound at medyo maingay, balik tayo. Kagaya pa ng pag-choose pag-connect ni Pastor Russell Ocampo sa ating topic of the day, which is the election dito sa ating tinalakay o sa unang katuruan ay sa election po kasi tayo mga tao sa pagboto, namimili tayo kung ano yung mga best na person para sa ating boto o kung sino yung pinakaswak para sa ating mga boto. Yung ating Panginoon Diyos, hindi po siya ganun. Wala po siyang pinipili, wala po siyang siniset na kung sino man na kunwari tawag dito certain organization lang maliligtas, ganun hindi. Kasi yung ating Panginoon Diyos, wala siyang pinili kung sino yung maka-attain ng grace. Basta magkaroon ka ng faith at mag-repent or magkaroon ka ng repentance, ikaw ay maliligtas. At sa ating mga tao po kasi o sa election, kung i-connect natin, ang dami nating standard, ang dami nating tawag dito, yung kailangang pasok sa ating mga taste o yung ganun para iboto natin yung certain person. Pero yung ating Panginoon Diyos po, kahit ano yung race mo, kahit anong lahi mo, kahit anong kulay mo, kahit anong lang lingwahe na sinasabi mo, basta ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay kanyang ililigtas. At kung i-connect man natin ito sa election ulit, at least sa ating Panginoon Diyos, meron tayong assurance na tayo ay makaka-attain ng salvation. Sa ating mga iboboto ay hindi natin alam kung ano yung magiging outcome, kung ano ba yung i-result ng ating pagboto, magiging mabuti man ito o masama. At sa ating Panginoon Diyos lang po tayo nagkakaroon ng assurance na maliligtas tayo through having faith and repentance. At dahil nga po tao lang din yung iboboto natin, we should vote wisely, kasi nga po hindi kagaya sa ating Panginoon Diyos na meron ng assurance kung magkakaroon tayo ng faith ay makaka-attain tayo ng salvation. Sa mga tao po na iboboto natin ay malabo, kasi nga po hindi natin alam kung pangako lang ba talaga nila yon, yung mga sinasabi nila sa kanilang mga pangangampanya o hindi. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay God's election is based on grace, not on merit. Kagaya po na sinabi ko kanina, yung pagbibigay ng biyayang salvation sa mga tao ay hindi through standard or merit, kung ano yung mga background ng mga election o yung election talaga, yung mga kandidato na iboboto natin. Hindi po ganun yung election hindi ganun nakabase yung election ng ating Panginoon Diyos on how we attain salvation. Yung pagpili po ng ating Panginoon Diyos ay na
hindi dahil sa ating kabutihan na ginawa, hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating mga kakayahan, kundi ito po'y bunga ng kanyang biyaya. In His fully grace, walang kapalit. Ah, hindi po ito gantimpala sa ating mga mabubuting gawa, kundi ito po isang kaloob na walang bayad mula sa Kanya. Kaya nga po gift, at pag sinabi mong gift, wala itong kapalit. Kung ang ating kaligtasan ay nakadepende po sa ating mga sariling kabutihan, wala pong sino man yung maaaring umabot sa pamantayan o standard ng ating Panginoon Diyos. Kasi nga po as a human being, we are natural, o we are born with a sin, and the sin is in our heart. Kaya kapag nasa puso natin yung kasalanan, ay hindi natin maiwasan lumabas ito sa ating mga gawa, sa ating mga salita, at sa ating mga pag-iisip. So, kung doon nakabase sa sariling gawa o sa mabuting gawa yung salvation, ay walang mag-fit in sa standard na ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin nun, walang maliligtas. Kaya hindi po ganon yung standard ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil po dito ay yung kaligtasan po ay nakabase sa kanyang biyaya lamang, o through His grace. Walang sino mang maaaring pagmalaki yung kanyang sarili kung makakapunta man siya sa langit, dahil yung biyaya po na natamo natin sa ating Panginoong Diyos ay by His grace, at not in our works. Kung isipin nga rin natin, kapag by works yung salvation, baka mag-boast pa tayo dun sa langit kung makakit man tayo, kung mapupunta tayo sa judgment day, tapos mapagpapasyahan na sa impyerno ka mapupunta, tapos isusumbat mo na, ba't sa impyerno? Magaganda naman yung ginawa ko, nagpa tayo ako ng simbahan, at sinasabi ko yung pangalan mo sa mga tao, pero yung nasa puso mo talaga ay tawag dito, parang kasalanan, tapos hindi mo fully na-acknowledge yung salvation na na-attain mo dahil sa ating Panginoong Diyos. Baliwala rin po yun. At ayun nga po, pag inisip natin na kapag through good works yung salvation ay syempre hindi natin maiwasang mag-boast doon sa langit. At kung mapupunta man tayo sa impyerno, ay syempre susumbat natin yung mga mabubuting gawa natin dito sa lupa. At yun na po, kahit hindi po tayo karapat-dapat, tayo po ay tinakda ng ating Panginoon Diyos upang maging anak niya sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, sa pamamagitan din ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagkamatay, sa kanyang pagkabuhay, sa kanyang pagkamatay, at sa kanyang muling pagkabuhay dito sa lupa. Doon natin at doon po sa pamamagitan na yun, doon natin na kuha yung salvation na regalo ng ating Panginoong Diyos. Sorry guys, medyo maingay yung background, at feeling ko hindi maintindihan masyado yung boses ko, and ay nga medyo lutang na rin yung natin, kasi it's already time check 3:39 AM and di pa tayo natutulog. So mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo, God's grace is sufficient to transform lives. Ang biyaya po ng ating Panginoon Diyos ay hindi lamang naililigtas, kundi nagbabago rin ng buhay. Hindi niya tayo pinili upang manatili sa kanyang sa ating kasalanan, kundi tayo po niya pinili upang maging kanyang banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Yung pagpili pa ng ating Panginoon Diyos ay may kasamang layunin, yung ating kabanalan at pagsunod, at yung biyaya po ng ating Panginoon Diyos ay may kapangyarihan baguhin yung ating pagkatao mula sa pagiging makasalanan patungo po sa pagiging matuwid at banal, patungo sa pagiging righteous and forgiven. Yung mga hindi lang po natin Panginoon Diyos ay hindi man perfecto, pero dahil po sa kanyang biyaya o through His grace, patuloy po tayong binuhubog upang maging kawangis ng ating Panginoon sa Kristo, o maging Christ-like. At yun lamang po, inaantok na ako. Maraming salamat and God bless.